Yes, hello there again, mga beautiful people of the world. Welcome to another video, guys. Ito ang inyong teacher na ambisyosa. Teacher Evs, ang inyong ambisyosyang vlogger. Yan, so ambisyosa tayong vlogger, guys. So for today's video, welcome. Bago po ang lahat, ay gusto ko lang po palang magpasalamat sa lahat ng mga nanonood ng video ko, mga nag-heart react, nagko-comment, and sa mga gustong mag-share, please feel free to share po my videos. So yan nga po guys, for today's video, makikita nyo magdadaing kami ngayon ng mama ko kasi guys, maraming isda ngayon na tulad nito, itong isdang ito talaga ang particular na dinadaing namin dito guys. Ang tawag namin dito ay sa siradon. Yes guys, it's mayamang isda kasi it's a don but it's sira. So it's siradon. Sa mga iwang Ilocano, ang tawag nila po dito ay espada. So yan nga po, maaga pa lang kanina kami ng nanay ko ay hinihiwa na yan, nilinis yung isda na yan, kailangan natin pong hiwain sa gitna. So ako naman nagtatanggal ng ulo kasi hindi ko nga po alam guys yung mamisak. Mamisak is the term like that guys. O ayan, so tinry ko siyang gawin. First time ko, ayan, makikita nyo guys, napakapurol ng mga itak na ginamit namin, kutsilyo. Ay naku naman, pero wala tayong magagawa, wala tayong ibang gamit, kaya naman pinagsagawa na lang natin yan. Lasog-lasog ang karne ng isdang ito. So yan guys, nakagawa ko na isa. So naawa sa amin ng aming papa, ang aking papa dear. Ayan, kaya naman hinasa niya ang kutsilyong gamit namin. Shout out Lolo Anzo. Yan po ang foodra ko guys. So yan po naman ang kamay ng mama ko guys. Expert na expert yan sa paggaganito. Kasi nung bata pa lamang kami, maalala ko, nung mga elementary pa lang ako, every ganito po talaga guys naman, talagang yan ay negosyo ng mama ko noon. Nagdadaing kami ng ganito overnight, as in batsa-batsa talaga yan. So yan nga guys, kita nyo si Mingming nag-aabang na. Naku, naamoy na ng isda. So ako naman guys, nagtanggal-tanggal ng ulo dyan as a help sa aking mother dear. Siya naman yung naghihiwa sa gitna ano. So maya-maya, ayan, nazugat na ang lola mo. Ay naku naman, pagkaraming dugo niyan. Kaya naman, mag-iingat po kayo kasi talaga napakatalas ng ngipin yan. Kaya naman ayan, nauwi na yung kapatid kong bunso at siya nang pumalit sa pwesto ko. At siya nag-aaway po. Nung ka naman trabaho ka kung nangami, boss, pag ipanag Chaulo, kaginali ka, huwag ka nang bumalik. Huwag ka nang bumalik. Huwag ka nang bumalik bukas. Pag nani ko, ganga. Ako ka na baling. Ganga nga, ay nakakinamkama tambadan. Inpapagana ni ko i-kontratam tao to. So yan nga guys, so pagkatapos ng hiwa-hiwain yan, hindi may hiwa-hiwain no, yung hatiin talaga sa gitnang ganyan. Hindi ko lang po ang Tagalog guys, basta sa amin ay bisagin, ibisag. So dililinis na ngayon, tinatanggal na yung mga lamang loob kasi kailangan linisin ng gusto guys, kasi mamamaho yan kapag hindi po nilinisan ng gusto. Kaya naman itong bunso kong kapatid, ayan, habang nagkukwentuhan kami dyan tungkol sa buhay niya, ayan, kung anong magiging buhay niya in the future, ayan, siya yung naglilinis ngayon. So yes guys, tama po ang narinig nyo. Pagkatapos po yung hiwain na yan, kailangan na pong linisin yan ng hindi po isang beses, dalawang beses, kundi maraming beses. Kailangan po talaga tanggalin lahat ng mga lamang loob na makikita dyan. At yung kwentuhan nga namin guys, ay nauwi salita niya ng aking mudra. Ito ang kanyang mga linya. Kamoy pagkinggo po, katama siya. Yung mga mo'y pisyo. Makasasakta ang ayamuang pangasanangan ko ng mori-mori. Minapuna daw ka sa labesa. Minapuna ka daw ka bright ang labesa. Pinagamo mabaliin ako man. May ka mga karera mga tao dyan, po na mo ta side mo. Datan left mo yung kwayo ko na po si Bray. Tapos tas sa others, hand mo ay basahan. May kalama po natin lamesa na ako mabaliin na sa kuman. At yes guys, ayan, hindi nga nagpatalo itong aking bunsong kapatid. Hindi daw siya guys papayag na ganun lang ang magiging buhay niya dahil magiging manager daw siya in the future. Sige, mangarap ka lang. Ewan ko lang kung anong manager yan. Baka maging CEO daw siya ng sarili niyang company. So, ayan nga guys. Ito na po guys yung third babad and third linis nitong ating ginagawang daing ngayon. So, makikita nyo, kahit pangatlo na yan, makikita nyo pa rin no, madumi-dumi pa rin yung tubig niya. Isang tabong tubig. At
Lalagay na ng asin sa batya. Ayan guys, next step na po tayo. Tama po narinig yung naglagay na po tayo ng tubig sa batya. Tapos yung maglalagay na po tayo ng asin kasi ito na po yung ating pangatlong step. So yung first step natin yan, panghiwa. Second step, linisin, tanggalin lahat ng mga lamang loob. Tapos yung third step guys, ayan, magtunaw na tayo ng asin sa tubig. Of course, tunawin natin ng gusto yan bago natin ibabad o ilagay yung mga nahiwa na ng mga isda. Ready for the next step. Okay. So, ayan po, ilagay na po natin ganyan lang. Ihilera natin ganyan yan. And then, hayaan muna natin siya for about mga 3 to 5 minutes, guys. So, para ma-absorb ng gusto yung tubig tsaka yung asin. So, hindi naman natin kailangan lamasan na, guys, po ng asin yung isda. Kasi dun sa tubig mismo, yun dapat yung may asin. So, ngayon, guys, mangunguha na nga tayo ng gagamitin natin na kung saan natin isasabit o isasampay yung mga isda natin. Yes guys, tama po, narinig nyo. Isasampay na natin ang mga isda, parang mga damit. Patutuyuin na po natin. Hindi naman po yung matatawag na daing, di ba? Kung hindi po matutuyo. Daing nga po eh. Kung hindi siya dry, malamang hindi siya daing. Hey, wala na tayong masabi. So yun nga po, pinunasan na ng aking bunsong kapatid yung ating kawayan na pagsasabitan ng mga isdang ito na ating mga idadaing. So ayan na nga kami, wala magic. And pasensya na po kayo sa ilaw niyan, talaga namang para kaming nasa magical world dahil sa tama ng sikat ng araw sa aking camera. At maingay nga po yung paligid ko habang nag-voice over ako. Ay nako naman, nakalimang beses na po ako nag-over nito guys, ayoko nang ulitin. So yan guys, sampay na po natin ganyan, no? Kailangan lang talagang stretch ng gusto para manipis siya at saka mabilis po siya matuyo kasi kailangan talaga yan ng sikat ng araw na as in direct to the sun. So yan, naganap kami dyan. So sampay-sampay lamang po natin yan. So di ba? Sarap lang ang buhay guys, kahit simple, pero di ba, ambisyoso tayo kaya napadaing tayo ngayon for today's video. So yun nga po ang aking bunsong kapatid na magiging manager, CEO in the near future. Ewan ko lang guys kung kailang future at ilang taon ang lilipas bago siya maging CEO. So yan na guys, nasampay na po natin ang lahat. Baliktarin na natin guys yung mga ano natin. Tinahin. Let's go. So yan nga guys, ang inyong ambisosyang mestra nagsombrero na, at dahil mainit pa nga ang araw, kailangan naman talaga nating magsombrero no guys, dahil masusunog naman talaga yung mukha nating sunog na. So babaliktarin na nga po natin tong mga sinampay nating mga damit. Este daing pala. Kailangan natin baliktarin guys, kundi mamamasa po yung kabilang side at magnabasa yan. Talaga naman namang mamaho yan. Yung bahong ayaw mo na talagang huminga. As in pasuko ka na. So yun nga po guys, ito po pala ang aming video for today at ito po yung aking output. Thank you guys for watching nga po pala sa lahat ng mga videos ko, and please subaybayan nyo po ang mga video vlog ng Ambisosyang Mestra, Teacher Ambi / Teacher Evs. God bless guys. Bye!